Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Adda al-amanata wa saddaqa bir-risalati wa kashafa al-ghummah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Fa salawatu rabbi wa salamuhu 'ala al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga masugid naming taga-pakinig at taga-panood sa ating mga series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Religious in National Unity. Inshallah ay tatalakay natin sa ating episode na ito na ika-24 na episode sa ating pagtatalakay ng Bangsamoro Religious in Human Values. Mga kapatid, isa sa mga kinakailangan natin na magiging katangian ng mga Bangsamoro, magiging values natin mga kapatid, bagkus ay ito ay isa sa mga pangkalahatan na katangian o kaya ay kabutihan ng ating pananampalatayang Islam. Ang tinatawag na Islamic legislation o kaya ay ang tinatawag na Sharia, ang pagiging malambot. Ika nga ay tinatawag na al-lin. Napag-usapan natin sa nakalipas na episode at na tayo ay nakapagbanggit ng napakaraming kasaysayan at nagpapatunay sa tinatawag na pagiging mapagpatawad at pagiging mabait ng isang tao na Muslim o kaya ay nararapat na magiging mapa sa atin ng mga Bangsamoro. Kung tuklasin natin ang isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinggil mga kapatid sa tinatawag na softness o kaya ay tinatawag na pagiging malambot. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Suratu Ali Imran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa awa na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat na ikaw ay magiging malambot para sa kanila. Hindi yung tigasin, hindi yung nagpapahirap para sa iyong mga nasyon o para sa iyong mga tauhan. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw ay magiging matigas ang iyong kalooban, غَلِيظَ الْقَلْبِ فَضًّا, yung matigasin, yung namamalaging nagpapahirap at matigas ang kalooban mo para sa kanila, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, katiyakan na sila'y magsialisan mula sa iyo. Kailanman ay hindi kanila tatanggapin. Kaya kinakailangan natin ang pagiging malambot. Kung kinakailangan natin ng mga Bangsamoro, kung kinakailangan natin lahat tayo na mga Muslim, lalong kinakailangan natin ng mga duat, mga ustad, o kaya ay mga ulama. Tingnan natin itong
isa sa mga sinabi ng isa sa mga malalaking pantas na tinanggap ng mga sinaunang mga ulama sa kanyang panahon. Lahat ng mga ulama sa kanyang panahon, tinanggap nila itong isa sa mga tinatawag na al-allama na si Al-Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin natin itong kanyang sinabi. Ito mga kapatid ay para sa mga kapatiran natin na mga duat. Ito mga kapatid ay para sa atin na mga bangsamoro, mga ustads, at ito ay para sa atin na mga ulama. Yambaki li talabatil ilmi an yafhamun an yunabbihun nasa walakin birrifq. Nararapat sabihan niya sa mga nag-aaral sa kaalaman. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ay mga ulama. Pero ang mga ulama noon ay namamalaging katangian nila na talabatul ilm. Kapag binanggit ang mga ulama, ay ang babanggitin ay talabatul ilm. Tulabul ilm. Sila'y mga estudyante ng kaalaman. Sila'y mga nagsasaliksik ng kaalaman. So nararapat sa mga nagsasaliksik ng mga kaalaman ng pakahulugan sa kanilang ang tinutukoy ang tinutukoy nito ay mga ulama, nararapat sa kanila na kanilang pangaralan ang mga tao. Kanilang paingatin ang mga tao. Magbigay ng mga babala sa mga tao. Walakin birrifq. Subalit nararapat na sa pamamagitan ng tinatawag na kindness. Tinatawag na kindness ang pagiging mabait sa pamamagitan, mga kapatid, ng kabaitan. Kinakailangan natin ang kabaitan kahit pa nasa atin ang katotohanan, pero kapag iabot natin ang katotohanan para sa mga mamamayan natin, para sa mga tauhan natin, kinakailangan na hindi mawala sa atin ang katangiang kabaitan natin na mga ulama o kaya ay mga ustads o kaya ay mga nagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Lianna al-'ammata idha unkira alayhim ma'tadu nafaru, sapagkat ang pangkalahatan ng mga tao, ang pangkalahatan daw ng mga tao, kapag pinagbawalan mo sila sa mga bagay na nakasanayan nila, kapag pinagsabihan mo sila sa mga bagay na nakasanayan nila, nafaru, tatalikod sila, magsialisan sila, hindi sila makikinig sapagkat sanay na sila doon sa kanilang ginagawa, kahit man ito ay alam nila na masama at ito ay hindi nila ikabubuti. Kapag agad na pinagsabihan sila, nafaru, magsisialisan sila, hindi ka nila tatanggapin, hindi man sila makinig sa iyo. فَإِذَا أُتُوا بِالْحِكْمَةِ وَاللِّينِ قَبِلُوا. Subalit, kapag dumating ka sa kanila sa pamamagitan ng dunong, kapag makarating ka sa kanila, mangaral ka sa kanila ng may dunong, at saka pagiging malambot ang pag-aabot mo sa mga gusto mong sabihin, sa katotohanan na gusto mong ipangaral sa kanila, para sa gayon tatanggapin kanila. Pero kung hindi sa pamamagitan ng dunong, walang dunong at walang kabaitan, at higit sa lahat, tigas sa pamamagitan ng parang tigasin ang nangangaral sa kanila, kailanman ay hindi kanila tatanggapin. Yan mga kapatid na mga ulama, mga ustads, mga nagsasaliksik ng kaalaman, ang paalala sa atin ni isa sa mga kilalang pantas na yumauna
na si Al-Allama Al-Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Mga giliw naming tagapakinig, balikan natin ang kasaysayan na napakaganda panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang asawa na si Aisha. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma Aisha. Sino baga si Aisha? Siya ay kabilang sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anak ng kanyang khalifa, unang-unang khalifa na si Abu Bakr radiyallahu anhu. So ibig sabihin si Aisha na anak ni Abu Bakr na siya ang pinakadalaga sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus siya lamang ang dalaga sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang araw, pumasok sa kanya, mga kapatid, pakinggan niyo itong napakagandang kasaysayan. Pumasok sa kanya ang isang Yahudi, ibig sabihin ay Hudyo, hindi Muslim. Pumasok sa bahay nila, bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at saka si Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kunwari ay nagbati sa kanila itong Yahudi na pumasok sa kanila, pumasok sa bahay nila. Paano niya binati si Propeta Muhammad at ang kanyang asawa na si Aisha? Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihan niya, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sa halip na assalam, assalam, sa halip na sumainyo ang kapayapaan, ay sumainyo ang duty, sumainyo ang poison. Yun ang ganun nagbati ang isang Hudyo sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa halip na sabihing Assalamu alaikum ay Assalamu alaikum, nangangahulugang sumainyo ang poison. Parang gusto nilang magsabi ng masama sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narinig ni Aisha itong pagbati ng isang Hudyo sa kanila. Sumagot si Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano siya sumagot? Sabihan niya, wa alaikumussamu wal la'natu wal ghadabu min Allah. Ibig sabihin, sabi ni Aisha, ganito ang tugon ni Aisha. At sumain niyo rin ang poison at saka ang la'na, ang pagbibinta o ang masama na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ghadabu min Allah. At sumain niyo rin ang puok o kaya ay galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang babae, hindi siya nakatiis. Pagkatapos, nang dahil sa kabaitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dahil sa pagiging malambot ng kalooban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagbawalan ni Propeta Muhammad ang kanyang asawa si Aisha. Parang sinabihan niya na wag siya magsalita ng ganun. Bagaman alam niya
ang sinabi ng isang Hudyo, narinig niya rin ang sinabi ng Hudyo na Assalamu alaikum, sumainyo ang poison. Pero hindi siya sumagot ng katulad ng isinagot ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya sumagot katulad ng isinagot ng kanyang asawa, bagkus ay pinagbawalan at saka nagkaroon pa sila ng argument, nag-usap sila. Noong pinagbawalan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Aisha, hindi mo ba narinig sabi ni Aisha kay Propeta Muhammad ang kanyang pagbati, ang kanyang sinabi na Assalamu alaikum. Sabihan niya, hindi mo ba ako narinig? At pagkatapos binigkas nitong hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Tatlong nabanggit ng mga pantas na mga hadith. Unang-una, ang hadith na napagkasunduan ni Bukhari at saka si Muslim. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang Allah ay rafiq, kind, kaya ay mabait at ginugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabaitan sa lahat ng bagay. Itong hadith ay napagkasunduan ni Bukhari at saka Muslim at ipagpatuloy natin insyaAllah ang pagtatalakay sa mga kabilang sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa kabaitan o kaya ay tinatawag na softness, pagiging malambot. At may tuklasin niyo pa ang isa sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakaganda. Pagpatuloy natin inshallah mga giliw naming tagapakinig. Mga giliw naming mga bangsamoro, nabanggit natin ang isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikangay tinatawag na muttafaqun alayh. Ibig sabihin ay napagkaisahan ni Bukhari at saka si Muslim. Kaawan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kind. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mabait, malambot, at ginugusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinahangad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na pagiging mabait at saka pagiging malambot. Isa pang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itong mga hadith ay pawang mga isinalaysay ni Aisha, ang asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalaga. Nag-iisang asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalaga. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Rawahu Muslim. Sabihan niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mabait, malambot, at ang hinahangad at ginugusto. Ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging mabait, ang pagiging malambot, ang kindness. At ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dahil sa pagiging malambot ang mga bagay na hindi niya ibinibigay sa pamamagitan ng pagiging matigas
o pagiging tigasin ika nga. Yaong kasalungat ng tinatawag na kindness, yung tinatawag na al-unf, ang pagiging tigasin. At ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa kabaitan at sa pagiging malambot ang anumang hindi niya, ang mabuting hindi niya ipagkakaloob, hindi niya ibibigay sa pamamagitan ng anumang ginagawa natin, mga kapatid. Kahit ano pa mang gagawin natin, bukod sa pagiging malambot, pagiging kind, mabait, ay hindi rin natin makamit ang ibinibigay sa atin, ang ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa kabaitan natin o kalambutan ng ating mga puso. Isa pang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Rawahu Muslim. Sabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay din ni Aisha na sinabi o kaya ay nabanggit ni Imam Muslim itong hadith na ito sa kanyang aklat na sahih. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagiging kindness, inna rifqa, katotohanan ang pagiging mabait, ang pagiging malambot, ay hindi man mangyari sa isang bagay, kundi magiging mapabuti niya, mapaganda niya itong isang bagay. Lahat ng tao na mabait at malambot ay magiging maganda. Magiging maganda o kaya ay magiging gwapo ika nga. Ang lalaking malambot ang kalooban, ang lalaking mabait ay gwapo, magiging gwapo. Gaganda, maganda ang isang babae na malambot ang kalooban at ang babae na mabait. Wala yunza'u min shay'in illa shana. Kapag mawala ang kabaitan, hindi man mawala ang kabaitan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa tao, mula sa isang bagay, kung hindi magiging mangyari itong bagay na ito, ang isang tao ay magiging masama. So kapag mawala sa isang tao, ay magiging masama. Mawala sa kanya ang kabaitan, magiging masama. At kapag mawala sa kanya ang kalambutan ng loob, pagiging malambot ang kanyang loob, ay magiging masama. Kailanman ay hindi magiging dahilan upang siya ay magiging ikangay mabuting tao. Yun ang isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mga nawika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang nabanggit noong siya'y nakipag-usap, noong kanyang pinagbawalan ang kanyang asawa na si Aisha. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Aisha ang kanyang nag-iisang asawa na nagsabi o kaya'y gumanti, nagsalita ng masama nang dahil sa pagsasalita, pagbati ng masama ng isang Hudyo sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa halip ay sabihing assalamu alaikum, ang sinabi ay assalamu alaikum. Sa halip na sabihing sumainyo ang kapayapaan, ang sinabi ay sumainyo ang poison, ika nga. Yun ang sinabi ng Hudyo. Pagkatapos ay tumugon si Aisha nang bukod pa sa masamang sinabi ng isang Hudyo sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya'y pumasok sa kanilang bahay. Mga kapatid, mga giliw naming mga bangsamoro, tuklasin niyo ang isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuklasin natin, mga kapatid. Ipangaral natin sa ating mga sarili itong napakagandang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan o sa kanyang mga sahaba. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum biman yuhramu fin nari
aw tuhramu alayhin nar. Gusto ba niyo na matuklasan niyo? Gusto ba niyo na ikwento ko sa inyo, sabihin ko sa inyo kung sino ang isang lalaki, isang tao na hindi niya tatanggapin ang impyerno at hindi siya tatanggapin ang impyerno. Hindi niya tatanggapin. Hindi niya pwedeng tanggapin ang impyerno. So, ibig sabihin, hindi siya makapasok sa impyerno. At hindi rin siya tatanggapin ang impyerno. Ibig sabihin, hindi hindi siya makapasok sa impyerno sapagkat hindi siya kakayanin ng impyerno na sunugin itong tao na ito, mga kapatid. Nagtaka ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batid niyo, mga kapatid na mga bangsamoro, ang pinakabantog sa atin na hadith ay ang dalawang mata na hindi natulog alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya kakainin ng apoy sa impyernong apoy. Hindi siya susunugin ng impyernong apoy. Kabilang ito sa mga hindi masunog pagdating ng araw ng paghukom, ang dalawang mata na hindi natulog alang-alang o para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil sa tinatawag na jihad, pero mas matindi pa itong hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat isang tao na hindi na niya tatanggapin na makapasok sa paraiso. Ipinagbawal sa kanya ang paraiso. At ang paraiso ay ipinagbawal din ng Allah sa paraiso na kanyang sunugin itong tao na ito o lalaking ito na ikinuwento o kaya ay itinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan. Kaya nagtaka ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino baga itong tao na yuhramu fin nari wa tuhramu alayhin nar. Ipinagbawal sa impyernong sunugin niya at siya din ay ipinagbawal sa impyerno. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu rajulin layyinin sahlin qaribin minan nas. Sa isang riwaya, kullu rajulin layyinin hayyinin qaribin minan nas. Ano ito, mga kapatid? Sino ba itong lalaki, tao na hindi siya kakainin ng impyernong apoy, hindi kaya ng impyernong apoy na sunugin, at hindi niya rin kayang tanggapin na makapasok sa impyernong apoy. Ipinagbawal sa kanya na makapasok sa impyernong apoy. Ipinagbawal din sa impyernong apoy na kanyang sunugin na makapasok itong lalaki na ito at kanyang sunugin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng tao, lahat ng lalaki. Pero ang ibig sabihin, mga kapatid, sabi ng mga pantas, lahat ng tao na layyin, malambot. Lahat daw ng tao na malambot. Layyinin, sahlin. Ang ibig sabihin ay madali. Sa isang riwaya, hayyinin. Kullu rajulin layyinin, hayyinin. Lahat ng tao na malambot, mabait, o kaya ay malambot ang kalooban, sahlin at madali, hayyinin at saka simple. Kung sa ginagamit natin na salita ay pwede natin sabihing simple ayon sa kahulugan ng hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano baga ang nabanggit? Ang isang tao na malambot at saka ang taong malambot at saka madali at saka simple, mga kapatid. Kullu rajulin layyinin sahlin o kaya ay hayyinin qaribin minan nas, ang isang tao na malapit sa mga tao. Malapit sa mga tao sapagkat nalulugod siya sa mga tao. Nagmamahal sa mga tao. Malapit sa mga tao sapagkat nalulugod sa kanya. Nagmamahal sa kanya ang mga tao. Yan ang tao, yan ang lalaki na hindi kakainin ng impyernong apoy, hindi susunugin
ng impyernong apoy, ipinagbawal sa impyernong apoy, at siya rin ay pinagbawal na makapasok sa impyernong apoy. Itong hadith ay isinalaysay ni At-Tirmidhi na sinabi ni Sheikh Al-Albani na sahih o kaya ay tamang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulitin natin mga kapatid, ang mga katangian ng isang tao na hindi na ipinagbawal sa impyernong apoy. Siya ay ipinagbawal sa impyernong apoy. Ang isang tao na ipinagbawal din sa impyernong apoy na kanyang tanggapin at saka payagan na makapasok sa kanya, ipinagbawal sa impyernong apoy na sunugin o kaya ay kainin itong tao na ito. Ano ito mga kapatid? Ulitin natin. Ito ay ang taong malambot ang kalooban. Ito ay ang taong simpleng tao. Ito ay ang taong madaling tao. At ito ay ang taong malapit sa mga tao. Nagmamahal sa mga tao, sa kapwa ng mga tao. At nagmamahal din sa kanya. Malapit din siya sa mga tao sapagkat nagmamahal din sa kanya ang mga tao. Kung mapasa atin itong mga kapatid, itong mga katangian na ito, magiging katangian natin ng mga Muslim. Ano pa ba ang masasabi ng mga kapwa natin ng mga tao, ang mga hindi mga Muslim sa atin? Kailanman na hindi nila masabi, hindi kayang tanggapin ng kaisipan na tayo ay mga terrorist na mga tao. Tayo ay mananakot na mga tao. Tayo ay masasamang mga elemento. Tayo ay pumapatay na sa mga tao. Kung tayo ay magiging malambot, makita nila sa atin ang kabaitan. Kung may pakita natin ang kabaitan at kung may pakita natin ang kindness, ang tinatawag na pagiging malambot, ang softness, at katulad din ng sinabi natin, kung may pakita natin ang tinatawag na forgiveness, ang marunong magpatawad, mga kapatid. Ang ating pananampalatayang Islam ay pananampalatayang simple na pananampalataya, simple na pananampalataya. Ang pananampalatayang madaling pananampalataya, hindi nagpapahirap. Hindi mahirap mga kapatid. Hamunin natin ang mga nakikinig na mga kapwa natin, kahit sino man ang mga kapwa natin. Kung tingnan nyo kung ano ang katangian ng pananampalatayang Islam. Ang katangian nito mga kapatid ay madali. Hindi ginugusto ng Islam ang tinatawag na mahirap. Hindi tayo pinapahirapan ng ating pananampalatayang Islam. Pero mga kapatid, tayo ang nagpapahirap sa ating mga sarili. Minsan, hinahanap natin ang mahirap. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Aisha din na asawa niya, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna shay'aini aw bayna amrayni illa wa qad ikhtara aysarahuma ma lam yakun fihi ithm. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay kailanman ay hindi siya pinapili ni Anghel Gabriel sa dalawang bagay. Dalawang bagay. Pinapipili siya ni Anghel Gabriel, kundi si Propeta Muhammad ang kanyang piliin ay kung ano ang pinakasimple, kung ano ang pinakamagaan. Hanggat sa hindi ito ay hindi kasalanan, hanggat sa ito ay hindi bawal, ang pinipili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakasimple, ang pinakamadali, ang pinakamagaan, taliwas sa kaugalian natin na ang pinipili natin, ang gusto natin na may sa batas, ang mahirap na nagpapakita ng paghihirap at hindi kayang tanggapin ng mga tao. Hanggang dito lamang mga kapatid, inshallah, kung ang mga values na ito ay mapasa atin, tiyak mga kapatid, tiyak na makamit natin ang pagkakaisa ng mga bangsamoro hinggil sa pananampalataya at pagkakaisa hinggil sa bayan. Hanggat dito lamang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.